What's up guys? Nasa likuran ko guys. Yan ay Lansones guys. Welcome back to my channel, John D TV, The Agriculturist, and let's jump right in. Hi guys, good to see you again. Today, we've got something special waiting for you guys. So silipin natin at puntahan natin ang ating mga pananim na Lansones guys kasi because start flowering. So let's go! So, dito na tayo guys sa area kung saan makikita natin ang mga puno ng mga lansones na pananim ko guys. So, maraming nagtatanong guys, bakit daw namumulaklak ang kanilang mga pananim na lansones ngayong Hulyo? Kagaya ito sa akin guys. Nagsimula na siyang namumulaklak ngayong Hulyo. Kasi normal sa Caraga or Agusan del Sur is January to April ang pamumulaklak nito. Pero madalas itong lumilipat dahil sa mga sumusunod na dahilan guys. Mga pangunahing dahilan. Number 1 is pagbabago ng panahon guys. Kung may mahahabang tagtuyot bago dumating ang ulan nitong mga nakaraang buwan, pinapamulaklak nito ang puno bilang reaction sa stress. Number 2 is dahil sa climate change guys. Nag-iiba na ang simula ng tagtuyot at tag-ulan dito sa Mindanao. Ori ng lansones at edad. Iba't ibang ori ang lansones guys. May langsat, duko o longkong. Ito sa akin guys is longkong. Ang variety nitong lansones ko guys ay maaaring magkaroon ng ibang panahon ng pamumulaklak. Ang mga bata pa o bagong pinihugtong na puno ay minsan hindi pa sumusunod sa karaniwang oras ng pamumulaklak guys. Pag-aalaga ng ating mga lansones guys. Kung naglagay ka ng pataba na mataas sa nitrogen, mas lumalago ang dahon kaysa namumulaklak. Pero kung biglang binawasan o nagpalit ka ng pataba, maaring magbunga ng pamumulaklak. Kung biglang nagbago ang iyong pagdidilig, nakaapekto ito sa siklo ng puno. Alternate bearing. Ang lansones ay madalas na taon-taon nagpapalit ng mabigat at magaan na bunga. Kung hindi ito namumulaklak ng maayos noong Enero hanggang Abril, maaari ngayong Hulyo na lumalabas ang mga bulaklak. Ano ang mangyayari guys ngayon? Aabutin tayo ng 140 to 150 araw bago maging hinog na bunga. Inaasahan, Disyembre hanggang Enero muna ito maaaring aanihin. Payo ko guys, huwag masyadong diligan ng sobra, lagyan ng potash o complete fertilizer ng katamtaman at panatilihin ang mga langgam na nasa paligid. Nakakatulong ito guys para sa mas marami ang maging bunga nito. Hello guys, so welcome back to John D TV, The Agriculturist. Napansin nyo ba guys, karaniwang Enero hanggang Abril dapat namumulaklak ang lansones dito sa atin, pero bakit ngayong Hulyo na sila namumulaklak? Ang dahilan madalas ito ay dahil sa biglaang pagbabago ng panahon. Kung may matinding tagtuyot tapos biglang umuulan, ganito ang reaksyon ng puno. Pwede rin dahil sa ori ng lansones o dahil nagpapalit ito ng panahon ng pagbubunga. Huwag mag-alala kung ngayon sila namumulaklak, inaasahan natin mga Disyembre o Enero na tayo aani. Siguraduhin lang nating tama ang pag-aalaga guys para hindi malaglag ang mga bulaklak nito guys. So, ito na guys ang aking mga tanim na punong lansones dito sa aking farm. Look at them, namumulaklak na nga sila ngayon kahit Hulyo. Each one is nurtured
with care, and soon these tiny blooms will turn into sweet golden fruits we all love. Sobrang saya po makita ang ganitong progress sa aking mga pananim na mga lansones, guys. Stay tuned as we watch them grow, care for them, and wait for our harvest. So finally, showing you my lansones trees, guys. Actually, ito po ay nasa 300 puno, guys. Grown right here in my own farms. We're seeing blooms even this July. Nature's really works in mysterious ways, and I'm so excited for what to comes. At sana bigyan tayong maraming biyaya ng may kapal. May our lansones trees bear with plenty of sweet fruits this season. All our hard work and patience, we leave the rest of God. Kasi dito sa probinsya, guys, simple lang ang sikreto. Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga at syempre tiwala sa may kapal, guys. Hard work and patience and faith in God, yan ang tunay na susi sa masaganang ani. Walang shortcut, pero siguradong may kapalit ang bawat pagod, guys. Actually, guys, hindi sapat na nagtatrabaho ka lang. Diskarte ang kailangan para magtagumpay. Doing things the right way makes all the difference. Tandaan mo, ito ang kailangan, guys. Sipag, plus tiyaga, plus diskarte, plus tiwala, equals biyaya. O, diba, guys? Yan muna ang update natin ngayon, guys. Tandaan sa pagsasaka, sipag, tiyaga, diskarte at tiwala sa may kapal ang susi sa masaganang ani. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ating Lansones Farm. Don't forget to like and share and subscribe to Johnny TV, The Agriculturist. For more farming tips and updates, ingat kayo palagi hanggang sa muli nating pagkikita. God bless us all with abundant harvest. Bye-bye!